Yung lola ko po kasi ay makaluma, sobrang conservative, ika nga nila demonyitang biyanan para sa iba. Lahat po ng nakakarelasyon ng mga anak niya, pati din sa aming mga apo niya ay ayaw niyang lahat. Dumating sa point na nakagraduate yung tita ko tapos nakipagtanan siya dahil nga daw sobrang higpit ni lola. Hiwalay na po yung nanay at tatay ko pero isang bahay lang ang pagitan bago yung bahay ni lola. Sa kanya kami nakakabit ng kuryente pero pagdating ng umaga ay tatanggalan niya kami ng kuryente at pinapadlock niya rin po yung kanyang bahay para hindi kami makapasok. Talaga kasing una pa lang ayaw na ni lola sa mama ko dahil may unang anak siya. Binata yung tatay ko, batang ina naman si nanay. Kakaiba din siya magbitaw ng salita harap-harapan, sinasabihan niya si nanay ng malandi at kung sinong-sinong lalaki daw po ang kinakainuman niya. Dumating na sa point na siguro na puno na ang nanay ko, sobrang galit niya kaya pinagbabato at pinagmumura niya si lola sa labas ng bahay. Nag-abroad din po ang nanay ko para masuportahan yung pangangailangan namin magkakapatid dahil hindi sapat yung kinikita ni tatay. Para sa akin kaya sila naghiwalay dahil naging babaero si tatay at sabi niya kailangan niya daw dahil mayroon siyang pangangailangan. Napatawad po siya ng nanay ko at naging okay po sila at yung sumunod na naging girlfriend ni tatay ay naging kaibigan pa ng nanay ko at doon din po tumira sa amin. Pero nung hindi na po kinaya ni nanay ay tuluyan na siyang nakipaghiwalay. At masasabi ko rin talaga na napakabait ng nanay ko. Saludo ako kasi sobrang bait niya. Biruin mo, dadalaw siya sa bahay ng lola ko at nandun yung kabit ng tatay ko pero pinaghahainan niya pa rin ng pagkain. 2022 po nung lumipat na kami kay lola at dito na po kami mas nahirapan. Wala naman pong problema pero sadyang mabunganga lang siya pero minsan masakit din po kasi siyang magsalita lalo na habang kami ay kumakain tapos sasabihin niya sa amin na sobrang kakapal ng mga mukha namin. May time din na kumakain ako at umiiyak kasi masakit siyang magsalita kaso hindi ko maiwasan na hindi siya patulan. May favoritism kasi siya at favorite niya yung kapatid ko. Gustong-gusto niya kasi yung ganon, yung nakakapag-abot sa kanya ng pera. Ako kasi may sideline pero hindi ako nakakapag-abot sa kanya dahil kulang pa para sa gastusin sa bahay. Alam ko rin na ayaw niya sa akin kasi pinapaalis niya ako ng walang dahilan. Palagi niya akong inaaway pero hindi ko siya pinapansin. Hanggang sa napuno na ako at nasagot ko siya. Ang akala ko kasi noon kaya niya kami tinanggap sa bahay ay dahil hindi kami kayang suportahan ng anak niya pero akala lang pala namin yon. Tinutulungan niya kaming mag-iina pero lahat pala yon ay isusumbat niya rin. Sa lahat po ng anak niya, tatay ko lang ang hindi nakapagtapos. Hindi rin kami nakapagtapos magkakapatid dahil naghiwalay nga po yung mga magulang namin. Bumukod na rin po kami at mas masaya ang buhay namin, walang bawal. At lesson lang po kahit gaano ka pa talaga makisama pag ayaw sa'yo, talagang gagawa ng paraan para sirain ka. Ang importante po talaga ay ang peace of mind. Gusto ko lang pong humingi ng advice kasi sinasabi nila na patawarin ko na daw kasi nga lola ko naman. Huwag niyo na lang pong masyadong idetalye yung kwento kasi baka malaman nila na ako to. Salamat po Ate Charis. Ang binigay niyang title dito ay Witch Grandmother. Kagaya nga ng nasabi ko na dati, yung pagpapatawad kasi hindi naman yan para sa kanila, kundi yan para sa ating katahimikan ng kalooban. Tsaka mararamdaman mo yan kapag gusto mo nang gawin at gusto mo nang ibigay, hindi naman yan kailangang ipilit. Kasi diba pag meron tayong dinadalang sama ng loob, ang bigat sa pakiramdam na parang palagi kang may iniisip. Ngayon, kaya nasabi ko na hindi para sa kanila yung pagpapatawad, para sa atin yun. Kasi yun yung point na aalisin mo na yung galit na nararamdaman mo para sa kanila. At ang pinaka-importante, hindi po yan pinipilit dahil kusa mo yang mararamdaman. At para sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Siguraduhin nyo lang po na legit yung page kasi marami nang kumakalat ngayon ng mga fake page. Kaya huwag kalimutang mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Pasensya na, wala tayong ulam today. Bye-bye!